Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa alitan ng dalawang grupo sa Florida Blanca, Pampanga. Chris, ano raw ang dahilan? Connie, naghamon daw kasi ng away ang sospek sa biktima sa social media. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mga lalaking yan na tila may tinataguan sa barangay Kalantas. Maya-maya, dumating ang isang motorsiklo at sumemplang sa gilid ng Porac, Florida Blanca Road at tumilapon ng mga sakay nito. Base sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol ang biktima sa motorsiklo matapos tamaan ng bote ng alak sa ulo na inihagis ng mga nakaabang na lalaki. Pinaniniwalaan sila ang kasabwat ng sospek na nagamon ng away sa biktima sa social media. Nangyari yan matapos magkasundo ang sospek at biktima na magkita sa Boundary Arc pero hindi sumipot ang sospek na dumiretso sa bahay ng biktima. Tinutugis pa ang mga nakatakas sa sospek. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang dalawang angkas ng rider. Wala pa silang pahayag at ang kaanak ng nasawing biktima. Natagpuan na ang katawan ng isa sa mga dalawang nawawala matapos mahulog sa Chico River ang isang truck sa Bontoc Mountain Province na ibinalita namin kahapon. Pansamantalang itinigil kahapon ang paghanap sa isa pang nawawala dahil sa lagay ng panahon. Ipagpapatuloy ito ngayong araw. Nitong Lunes nang mahulog ang truck sa Chico River matapos na bumangga sa dalawa pang truck na nakaparada sa kurbadang bahagi ng Bontoc, Tabuk, Enrile Road. Dead on the spot ang tatlong iba pang sakay ng truck. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nagkasalpukan ng isang kotse at 10-wheeler sa Iligan City. Cecil, anong update dyan? Rafi, 4 na sakay ng kotse ang namatay sa aksidente. Ayon sa investigasyon, pauwi ang mga biktima galing sa isang family reunion nang makasalpukan ng truck. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng mga sasakyan. Isinugod sa ospital ang mga biktima, ngunit 3 sa kanila ang idiniklarang dead on arrival. Isa ang nasawi sa ospital. Inaresto ang driver ng truck habang nagpapatuloy ang investigasyon. Wala siyang pahayag. Libo-libong mangingisda ang apektados ng fish kill sa coastal waters ng Bais at Manhuyod sa Negros Oriental. Ayon sa lokal na pamahalaan, naglutangan ang mga patay na isda sa mga fish cage matapos malason ng kemikal mula sa waste materials ng isang kumpanya. Bumigay kasi ang dike nito at umabot sa dagat ang chemical waste. Sangkaterba ring patay na isda ang inanod hanggang sa Manhuyod Sandbar. Pansamantalang isinara ang Manhuyod Sandbar dahil sa masangsang na amoy at maitim na kulay ng tubig. Nangako ang pamunuan ng kumpanya na tutulungan ang mga apektadong mangingisda. Ang mga LGU magbibigay rin daw ng tulong sa mga apektadong pamilya. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ang isang tour guide sa Badyan dito sa Cebu matapos mabagsakan ng mga bato sa Kawasan Falls. Nasa tubig ang ilan sa mga nag-canyoneering sa falls nang biglang mahulog ang ilang tipak na bato. Tinamaan ng isang tour guide na agad tinulungan ng kanyang mga kasamahan. Na-dislocate ang kanyang kaliwang balikat. Nakalabas na siya sa ospital. 5 araw makalipas ang nangyari noong October 23, muli nang binuksan sa publiko kahapon ang canyoneering activity matapos masuri at magsagawa ng clearing operations ang mga otoridad sa lugar. Ayon sa Badyan Disaster Risk Reduction and Management Office, ang rockfall ay posibleng epekto ng malakas na pag-ulan at lindol noong September 30.